mapagpalang gabi po sa ating kapatid. Gabi po. Good evening po, Brother Gene Bristol. And po sa mga nanonood po na yun sa live natin is thank you po sa pag-nood po at Pa-share naman po ng ating live. Yun, share and like and share po yung ating live para madami rin makanood. And sa mga nanonood po na yun is yun. Magandang gabi po kay Sister Monique and kay Brother Salvador, kay Brother Gene Bristol po, and kay Sister Letty. Sister Letty. Okay na, T. Okay. Yan po sa mga iba pong mga manonood pa po is yan po. Makinig na lang po tayo later po. And before po tayo magsimula sa ating mensahe, Ay samahan niyo po kami para magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Let's all sing, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, magiging ko sa'yo. Habang buhay, magiging ko sa'yo'y ialay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, magpupurihan ka. Habang buhay, magiging ko sa'yo. Habang buhay, magiging ko sa'yo'y ialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, magiging ko sa'yo. Habang buhay, magiging ko sa'yo'y ialay. mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise God po. Praise God po. Thank you po sa. And before po natin ipakilala nating messenger na yon para sa ating ngayong gabi is
tayo po muna ay manalangin po. And Lord, thank you po sa bagong araw po na yan, bagong gabi po Lord na nabigay mo sa amin po Lord. Sa mga gumising po, mga kagaling lang po sa trabaho, nanonood ng live po na yun. Mga estudyante po na pagod po sa school, nanonood din po ng live na yun. Sana po itong message na yun po, na yun, Lord, ay mabigyan sila ng spiritual energy po, Lord, at kalakasan po, Lord, sa kanilang araw po na yun po, Lord. And please also guide rin po ang aming messenger po for tonight po, Lord. Na saan po mabigyan mo po siya ng guidance po, wisdom, and energy po rin po, Lord, upang ipahiwatig po ang iyong mensahe na yun po, Lord. And sa mga aming pagkukulang po na yun, Lord, na araw na ito, sana po, Lord, ay patawarin mo po kami at maging aware rin po kami sa mga nagawa naming kasalanan po, Lord. At itong message po mangyayari na yan is sana magawa rin po naming reflect sa aming buhay rin po, Lord. In the mighty name of our Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat and praise God po sa ating pong mga nanguna sa ating worship team. Ano po, sa pagpapaawit sa ating po ngayong gabi po na ito. And para po ipakilala ang pangalawa sa huli nating speaker sa gabi po na ito, ay sana po ay pakinggan natin siya dahil ito pong ating tagapagsalita ay first time niya pong magsasalita sa atin pong harapan. Ano po? Magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Siya po ay 21 years old. Siya po ay nakapag-aral ng senior high school sa Comtech. Nagkuha po siya doon nung meron pa pong mga courses or mga branches or ano po bang tawag po doon? Strands, ayan. ICT. And then siya po ay currently nag-work po sa Hotel Bahia o Bahaya. At siya po ay ilang beses na nyo rin po nakikita sa ating pong magawain po sa ating pong Panginoon. And sana mga kapatid, handa natin yung sarili natin sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother Rodshit Agner. And yun nga po pa. Yun nga po. Good evening po sa ating lahat and salamat po sa opportunity na binigay sa akin ni Lord na para makapagsalita po. And maraming salamat din po sa paggabay nila Pas Dave and Pas Gardy po sa akin and mga officers po dito sa church and lalong-lalo na po kala Kuya Josh and kala Kuya Maki, kala Ate Jo, kala Ate Jai. Yun po no. And sa mga elders din po natin, maraming salamat po at saka sa mga youth. Eh, yun nga po. Mga kapatid, naranasan niyo na ba ang magsabi ng totoo? Kung yes, may kasama bang love ang pagsasalita natin or ang sinasabi natin? Do you have faith sa pinagsasabihan natin? Or pag-asa or hope sa mga pinagsasabihan natin or sa sinasabi natin? Kung oo, pwede pakipindot ng ating heart react and comment, Amen. Yan. Brother Jean, paano nga ba natin magagawa or ma-practice ang pagbuo ng relasyon natin sa kapwa, lalong-lalo na sa ating Panginoon? First, ating talakayin ng topic natin ngayong nightlight is
relationship builder na mababasa sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Nakalagay po dito is, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like, love your neighbor as yourself." Salamat sa pagkabasa sa banal na salita. And ang nagsulat po na itong verse, syempre po, no, si Matthew po. But nung siya po ay isa pong tax collector pa lang po, ang kanya pong name ay Levi. Levi po, no? Nung siya po ay naging apostol na po ng ating Panginoon, ay binigyan po siya ng nickname na, yun nga po, Matthew po, no? Na ang ibig sabihin po ay, gift of God. Na napakaganda po ng meaning ng pangalang Matthew po, no? And ano nga ba ang sinasabi sa ating verses? Na mahalin natin si Lord na na ating Panginoon po, no? Ng buong puso, isip at kaluluwa po. Ito po ang una niyang greatest commandment ng ating Panginoon. At ang pangalawa naman yung love your neighbor as yourself po. Na ang meaning po ay treat others with same care, compassion, and generosity that you would want for yourself po. And the entire Old Testament law po and prophetic teachings po, dito po sila bumabase sa dalawang greatest commandment po natin. And paano nga po natin ipapakita sa Kanya or sa ating Ama na, or may padama yung bilang ano po natin, Panginoon. And now I have 2 points po na mai-share sa inyo to make Him known, to know His words, and to know His command for us. And kung gaano ba tayo kamahal ng ating Amang nasa langit. Ang ating first point po is to have a relationship with Jesus na mababasa po natin sa John chapter 15 verse 4 po. Nakalagay po is, here yun po. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And value the relationship, not the ritual. Next. Valuing relationship is the best thing that we can do. Lalong-lalo na po kay Lord sometimes, we just pray or we just speaking the words na gusto nating sabihin sa Kanya. Or like we're just saying na yung mga bagay na gusto natin mangyari or makamit. Na sad to say na we just pray lang po para makamtan or ginagamit natin yung pag-pray lalo para lang po may hilingin or like we're just praying po or pray, yung mga prayer po natin because we want something lang po or we just using Him po. And we need to be honest po. Siyempre naman po, no, lalo pa magpe-pray po tayo. Kung ano po yung maging kasalanan natin, sabihin lang po natin sa Ama at hindi po tayo di-judge ng ating Ama. And pag magpe-pray po tayo is we need to be specific po, lalo na po sa pag-pray natin. And siyempre po, then paano po ba natin may ipapakita ang pagmamahal sa ating Ama? Or to value relationship na or to value yung relasyon natin sa Kanya bilang anak. To value relationship with Him is to pray and ask for forgiveness and repent, do all good deeds and live like Him and love others and have faith in Him. Praise Him and ipakita natin kung gaano natin kamahal ang ating Ama. And maintain our heart for God each day. To maintain our heart to God is we need to read a Bible especially because all His words and command is in there and all story of how He create us and how we create this world. And reading His word is to make Him known as our Savior and beloved Father of all and kung gaano niya tayo kamahal. And even His Son, willing-willing siyang ibigay sa atin para sa kaligtasan po natin. No? Kaya, amen po tayo dun. Para sa ikakaligtas po natin talaga. And ganun din po tayo dapat sa hinihiling natin sa ating Panginoon, kundi wala naman po siya ibang hinihiling, kundi maniwala lang tayo sa Kanya. And mabuhay tayo para sa Kanya, para sa masaksihan natin yung mga pangako Niya para sa atin. Put your trust in God, not in yourself. Our trust in God is to believe in His reliability, power, and promises. Especially during difficult times, this involves choosing faith over your feelings, relying on God's word, and trusting your path to Him, knowing that He is consistent and has a plan, even when you don't understand it. Magbigay ng tiwala sa Kanya is, syempre, super laking bagay na po no, para may pakita natin sa Kanya na mahal natin siya.
And may tiwala po tayo sa Kanya. And di ba gano'n naman po ang pagmamahal kahit na di natin sila makita or maramdaman. Kahit na di natin makita, no, or maramdaman ang pagmamahal natin, di yun nawawala kasi we know na mahal natin sila or mahal natin siya and meron tayong tiwala na sa mga mahal natin. So, ganun din dapat tayo sa ating Panginoon kahit na nasaan lupal tayo ng lugar. Siyempre, sa mga school, work, bahay, or pag-travel. Lagi natin ipaubaya sa Kanya yung mga desisyon or mga nangyayari na hindi na natin control po, no? And second point po natin is, next po, and to have relationship with others. Na matatagpuan po natin sa Matthew chapter 25 verse 40 po, where Jesus says, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. And value the relationship with others. Sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 18 po, love your neighbor as yourself. Kung gano'n natin kamahal or binavalue yung sarili natin, gano'n din dapat sa ibang tao. Kung iniingatan natin yung sarili natin, gano'n din dapat tayo sa ibang tao. And tandaan natin na itong verse po na to, no, is one of the greatest commandment by our Lord. And how can we love our God if we can't love and value the others? And that's why po, para sa atin po, ipakita natin sa ibang tao ang tunay na pagmamahal gaya ng ating Panginoon. Hindi lang po sa kaibigan, magulang, kapatid, jowa, or syempre po sa ating asawa po, no? Na sinabi ng ating Panginoon, miski na kaaway ay dapat mahalin at pahalagaan po, no? Dahil ang ating Panginoon ang simbolo ng pagmamahal. Maintain to be a good influence. As a Christian po, mahirap talaga maging mabuti, no? Tama po, no? Yan. Mahirap mag-stand sa tama. Pero, alam niyo po, mas mahirap pala yung mga ginawa po sa atin ni Lord, no? Bakit nga ba? Dahil kahit anong kutsa po or mock na ginawa sa kanya ng mga tao sa kanya, nag-stand firm po siya, no? Nag-stand firm po siya para maging magandang example para sa atin. Pinakita niya pa sa atin na ang tunay na pagmamahal. Kaya sa atin, kung nahihirapan po tayo maging good influence sa ibang tao, balikan lang po natin yung mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. Yan. Lahat po ng sakripisyo at paghihirap na ginawa ng ating Diyos. Kasi sa atin po, para maging good influence po tayo at ma-motivate tayo gumawa ng mabuti, gayahin natin kung paano po namuhay si Lord dito sa mundo. Dahil sa Kanya natin matutunan at maramdaman ng tunay na pagmamahal. Help them to grow in Christ. And backstory lang po. Last year lang po kasi ako na napunta dito sa ating church po, no? And syempre po nung wala po ako sa ating church, napakagulo po ng buhay ko and pag-iisip ko po. And syempre po, no, miski di ko po talaga kahit si Lord po, sabihin na natin na be honest na lang po, no. Miski si Lord, hindi ko po kilala or medyo ilang po ako or kung totoo po ba siya, marami pong question na papasok sa akin. Nung napunta ako dito sa church po, no, sobrang gulo po ng buhay ko and pag-iisip ko po nung ako'y wala pa po sa ating Panginoon and sa church. But I'm super grateful po, no, kasi nung napunta pa ako dito sa church, sobrang laki po ng pinagbago ko. Actually po, miski mag-pray dati, di ko po alam nahihiya po ako, no. Pag nag-pray po or sharing po. But sa tulong po ni Lord, binigyan niya po ako ng napakabuting taong na lagi nasa mga paligid ko po, no. Na sila Ate Jai, Kuya Maki, Ate Jo, Kuya Josh, and officers po natin dito, and elders, and mga youth po. Mga youth po natin dito sa church na lagi pong tumutulong or nakaantabay po sa atin para tulungan mag-grow po tayo sa ating Panginoon. And especially po sa aming dalawa, siyempre po, no, hindi naman po mawala sa atin. Ang aming dalawang pinaka-poging pastor nila sa Past Guardia and Past Day po. No? Yan. Siyempre po, napakalaking tulong po yung ginawa po nila para sa amin. Siyempre po, no, dahil sila po yung ginamit ng ating Panginoon para mag-grow po kami, hindi lang po as a person, siyempre po, spiritually po. And mas lalo pa pong lumalim yung pagmamahal or kapit ko sa ating Panginoon. As you can see po, nasa harap niyo po ako. And nasa screen po ako ng phone nyo. And nagsasalita at nagpapakalat ng salita ng ating Panginoon. Kaya God bless po, no?
And sa ating lahat at patuloy lang po tayong manampalataya at kumapit sa ating Panginoon at patuloy po tayong magtulungan at ipakalat ang pangalan at ang salita ng ating Panginoon. Amen po, no? Sa totoo po, napakahirap po na tumulong sa iba. Lalong-lalo na kung ipapakilala natin ang ating Panginoon. Kasi yung iba po ay iniisip agad na boring, hindi totoo, sayang sa oras, or busy sila sa mga kanilang gawain or hobbies. Kaya wala talaga po silang time para magbigay ng oras sa ating Panginoon. Pero bilang Kristiyano po ay dapat we're always willing po na ipakilala natin si Lord sa ibang tao, lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon, no? Kasi nalalapit na po ang kanyang pagdating. And dahil sa kanya lang po natin, dahil isa lang po ang malapit natin sa kanya, napakalaking tulong na po. Napakalaking bagay na, and we all know na mahirap talaga. But lagi nating tandaan na magkaroon tayo ng faith na kaya makapaghati ng kabundukan, and ganoon din dapat tayo sa pagtulong sa iba. Lagi nating tatandaan na kahit na anong hirap ng pinagdadaanan natin or ating buhay, meron tayong lagi natin tandaan na mas malaki ang pagmamahal ng ating Panginoon. And to our conclusion po, relationship builder teaches that truth without love can be harmful and unhelpful. It's about building each other up and reflecting the heart of Christ. And before po tayo matapos ang live natin, gusto ko lang pong sabihin na sa lahat na ang pagmamahal na hinangad natin po ay kay Lord lang natin matatamasa, and lagi po natin tandaan na si Lord ang pagmamahal at ang katotohanan. Yun lamang po, and God bless po sa atin lahat. And pray po tayo. Lord, thanks po sa opportunity na to na makapagsalita sa inyo at gamitin niyo po ako, and maraming po salamat kasi this youth month po, marami po kayong ginamit para magsalita para sa inyo, and salamat po kasi lagi po kayo nakantabay, and lagi niyo po kami binibigyan ng wisdom and strength. And salamat po sa pagbigay sa mga napakabuting tao po na nasa church po na ito. And maraming salamat po, and sana po magpatuloy lang po kami sa aming church and sa aming pananampalataya sa inyo, and yun lamang po. In Jesus we pray. Amen and amen po. God bless po. And may lang po ako, and may isang question lang po ako sa inyo, and isang Gcash lang naman po ito. May tanong lang po ako, and paunahan lang po sa comment, no? Good evening po, no? Ano po ba yung nickname ni Matthew po, no? And ano po yung meaning nito? Paunahan lang po sa comment, and mag-send lang po ng Gcash sa una po mga comment nung tamang nickname and anong pong meaning nung pangalan ni Matthew po. Sige po. Magandang gabi po Sister Miyuki po, no? And kila Sister Olive Aranzo, good evening kay Brother Leonard Balquin, kay Sister Christine Santos Jordan, and kay Sister Venus, Sister Shelby Allison Lopez, and Sister Beng Vargas, kay Frances Micaela Brillantes, and kay Brother Joshua Batak, and Biantles Dalusong, and Charles Gedaria, and Mercedita Biernes po, no? Wait ko po yung comment, no? Paunahan lang po. Para may send ko po yung Gcash. Okay po, no? Sige po.
Yan. Magandang gabi po. Salamat po sa nagbahagi po ng message po sa atin ngayon pong gabi po na ito. Salamat, Brother Jean. And then, meron na pong nanalo po sa ating pong meron pong nanalo sa trivia question ni Brother Jean. Sister Grace, yan. So, makiki-chat nyo na lang daw po si Brother Jean. Ano po? So, yan. Magandang gabi po. Ganon din kay Brother Miyuki. Kay Mama. Sumagot din siya kaso nahuli sila. Sayang. Kay Brother Ron, good evening din po. At sa mga nanonood po sa live natin, magandang gabi po. And ilang lang pong mga balita bago po tayo matapos po sa nightlight po natin. Una po ay yung ating pong prayer breakfast bukas. We hope to see you 7 a.m. sa Block 27 po. So kung di po kayo familiar pa sa lugar, we invite you na makapunta na po sa church before 6:30 para po makasabay po kayo sa ating pong van. And makarating tayo sa Block 27. Doon po gaganapin ang ating pong prayer breakfast. And ganun din po sa ating pong mga elders and deacons, sa ating mga officers, we are inviting you to join us sa ating pong board meeting right after the prayer breakfast po. Sana po makapaglaan tayo ng oras para po dito. Ganon din po ang ating pong youth concert. We are inviting everyone to join sa ganap na alas 6 ng gabi. Bukas, dito po yan gaganapin sa ating pong bahay-sambahan. So mga kapatid, sana po magkita-kita at magsama-sama po tayo sa araw po na yon. And ganon din po ang ating pong mga gawain po sa Sunday. We hope na makasama po namin kayo sa pagsamba po natin. That would be the last Sunday of Youth Month. So mga kapatid, salamat po sa mga panalangin at pagsuporta po natin sa mga kabataan natin that we are now about to conclude ang ating pong Youth Month 2025. And syempre po, sa tulong at gabay po ng bawat isa, lalo na po ng Panginoon, ay naging maayos po ang paglilid ng ating mga youth sa ating pong mga services. And ganoon din po sa mga practice po ng choir, sana po maka-join po kayo. And malapit-lapit na po itong ating practice po na o ating pong anniversary. So we are still inviting everyone to join our events, fellowships, activities para po sa ating pong anniversary. Cleanup drive ng November 8. November 15, we would have our fun run. And then November 29, magkakaroon po tayo ng ating family dinner. So imbis na po meron tayong prayer breakfast, it would be a family dinner. We are hoping that you would bring your family sa ating pong bahay-sambahan para po sa dinner po na ito. At ganoon din po, sa November 22, magkakaroon po tayo ng SPKK natin na gaganapin po sa Nueva Ecija. We are inviting every Dorcas at every youth dahil magkasabay po ito nagaganapin po sa Nueva Ecija. So mga kapatid, marami tayong mga gawain sa darating na November. We hope to see you and we hope na sana po ay mabigyan po natin ng pagkakataon ng ating Panginoon, mapaglaanan natin ito ng oras sa bawat isa. So yun lang po. And meron pa po ba tayong mga dagdag na balita? Baka meron po ako nakalimutan, message nyo lang po sa ating pong comment section. Meron po ba? Sige po, kung wala na po tayong mga comments pa, mga prayer requests, ay let's end our night light with a prayer. Tayo pong lahat ay lumapit po sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama naming Diyos na dakilat labang makapangyarihan sa lahat, we are all thankful, Panginoon, dahil po sa kabutihan at kadakilaan niyo po sa amin. Salamat, Lord, dahil through Brother Jean, Lord God, nadala niyo po ang inyong pong mga banal na salita sa bawat isa po sa amin that we need to build a relationship. Hindi lamang po sa kapwa namin, but especially, Lord God, sa inyo po. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, mga pagkakamali na nagagawa po namin. We hope na maging pleasing kami sa inyo pong harapan. And Lord God, ang aming hiling at dalangin sa lahat po ng aming gawain bukas, sa prayer breakfast, sa board meeting, sa youth concert, Lord God, we are here, Lord God, humbling ourselves before you na maging successful ang lahat ng mga events po na ito, lahat ng mga gawain po na ito, not to glorify ourselves, but to glorify you, Lord God. Lord, maraming salamat po, and we know, Lord, na kayo po yung lagi nandyan para po sa amin, and nawa Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng kapahingahan sa gabi po na ito para po bukas we would have our strength to praise you, to glorify your name, Lord God. Lord, maraming salamat po, and we pray for our brethren na meron po mga karamdaman, physically, spiritually, emotionally, Lord God.
Bless us, O Lord. And ganun din po sa mga kapatid namin may mga problema. Bigyan niyo po sila ng strength to overcome, to endure the hardships ng buhay po namin because Lord God, alam po namin na hindi kami solo sa lakbayin ng buhay na ito. Kasama ka namin palagi. Panginoon, maraming salamat. Maasa po kami ang lahat ng ito ay bibigyan niyo po ng kasagutan sa oras pa lamang pong ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid and see you po sa ating susunod na Nightlight.